taas na sahod, mas magandang benefits, mas ligtas na working environment o pantay na pagtrato mula sa management. Isipin ninyo ito, kung 10 empleyado ang may parehong problema at isa-isang magreklamo, maaaring hindi kagad sila mapansin. Pero kung sama-sama silang magsasalita bilang isang grupo, mas malaki ang posibilidad na pakinggan sila ng management. Iyan ang pangunahing layunin ng employee movements. Ngayon naman, pag-usapan natin ang unionism. Ang unionism ay ang prinsipyo ng pagkakaisa ng mga empleyado para sa isang layunin at sama-samang pagkilos. Kapag ang mga empleyado ay nag-organisa ng isang formal na grupo, ito ay tinatawag na labor union. Ang labor union ang nagsisilbing opisyal na kinatawan ng mga empleyado sa pakikipag-usap sa employer. Sila ang nakikipag-negotiate para sa mas magandang sahod, benefits, working condition, at iba pang karapatan ng mga manggagawa. Why do employees join labor unions? May tatlong pangunahing dahilan kung bakit sumasali ang mga empleyado sa labor union. Una ay financial needs. Natural lamang na gusto ng empleyado na makatanggap ng tamang sahod at sapat na benepisyo bilang kapalit ng kanilang trabaho. Pangalawa ay unfair management practices. Kapag naramdaman ng empleyado na may favoritism sa promotion, hindi pantay na training opportunities o hindi pare-pareho ang disciplinary action, maaari silang mag-organisa upang humingi ng patas na pagtrato. At ang pangatlo ay social and leadership concern. May mga empleyadong nais maging bahagi ng isang organisasyon kung saan mayroon silang suporta mula sa kanilang mga kasamahan. Ang iba naman ay nais ma-develop ang kanilang leadership muna sa pagpapaliwanag ng layunin ng labor union sa ibang empleyado. Sila rin ang nangangalap ng authorization card na nagsisilbing patunay na nais ng empleyado na magkaroon ng union representation. Kapag umabot sa minimum na 30 pirma, ang authorization cards ay maaani ng humiling ng certification election sa NLRC.
Kapag sapat na ang bilang ng mga sumusuporta, magsasagawa na ng certification election. Ito ay isang secret ballot election kung saan malayang bumuboto ang bawat empleyado kung gusto ba nilang magkaroon ng labor union. Mahalagang tandaan na demokratiko ang prosesong ito. Ibig sabihin, bawat empleyado ay may pantay na karapatang bumoto ng walang anumang pressure o pananakot. Kapag nanalo ang labor union sa eleksyon, opisyal na itong kinikilala ng National Labor Relations Commission o NLRC. Mula rito, ang labor union na ang legal na kinatawan ng lahat ng empleyado sa pakikipagnegosyo is collective bargaining. Ang collective bargaining agreement o CBA ay isang formal na kasunduan sa pagitan ng labor union at management. Dito pinag-uusapan ang mga mahalagang bagay tulad ng salary, employee benefit, working hours, promotion, leave benefits, workplace safety, at iba pang employment policy. Ang CBA ang nagsisilbing gabay upang malinaw ang karapatan at responsibilidad ng parehong employer at employees. Ang collective bargaining ay may apat na pangunahing yugto. Una ay preparation kung saan parehong naghahanda ang union at management ng mga impormasyon at ebidensya. Pangalawa ay developing strategies kung saan pinaplano ang bawat panig ang kanilang negotiation approach. Pangatlo ay conducting negotiation kung saan aktual na pinag-uusapan ang mga proposal hanggang makahanap ng compromise. Kung hindi sila magkasundo, maaaring magkaroon ng deadlock. Sa ganitong sitwasyon, maaaring magkaroon ng strike, lockout, mediation o arbitration. Panghuli, negotiation reach a deadlock, employees may use strike, picketing, boycott. Management may respond through